yung magic triangle. 'Di ba? Kasi kung ito yung I na kukunin mo, tataklaban mo siya, VR. Okay? So, kaya tayo nakapag-form ng triangle dyan. Okay? So, kahit hindi mo sa ulo, yung triangle, kung nagigets mo yung concept ng tatlong yoon, ayan, makukuha mo yung formula. Ayan. Next. Ayan. Before we understand yung mga susunod na topic, di syempre, kailangan din ulit natin muna intindihin yung types of circuits na mga e-encounter natin doon sa problem. Ayan. So, to understand series and parallel circuits, okay, kailangan natin maintindihan yung concept muna nung tinatawag nating circuits. Okay? Ano ba ang itsura ng circuit? Okay. So, syempre, circuit should have a source. Muna. Ayan. In order na mag-flow yung kuryente natin sa isang circuit, kailangan po siya ay closed. Okay? Kumbaga, closed circuit. Okay? So, let's say ito yung ating source. Okay? Let's say, kunwari ito ay 10 volts. Siyempre, yung mas maliit na guhit, that is our negative sign. Okay? Negative charge. And then yung mas mahaba, that is our positive charge. Okay? So, sa negative, di ba? Andito si electrons. Anong charge ni electrons? Negative. Dito, positive. Di ba, sabi nga sa atin, si electrons ay attracted kay positive. So, ano magiging flow niyaan? Kung isusundin natin, yung tinatawag nating electron flow, definitely, si negative ay magfo-flow. Ayan, ganyan. Papunta, positive. Kasi nga, attracted siya doon. But usually po, sa mga sample problems na gagamitin natin, ngayon, higher year, pag kayo nag-DCAC, BEE, ang gagamitin natin na flow is yung tinatawag nating conventional flow. So dito, mula positive papuntang negative. So therefore, ang ikot ng ating current is papaganito. Okay? But ngayon, syempre, i-explain ko lang muna sa inyo kapag yung concept, kapag tayo magfa-follow doon sa mismong flow ng ating electrons. Ayan. So, circuits. So, paano naman po kung may hole dito sa part na to? Okay, let's say nabutas yan. Okay? So, of course, wala nang magfo-flow na electricity dyan. Okay? So, paano yun? Okay? Are there any way para, para ma-stop natin yung flow, ma-stop and continue natin yung flow? So, yes, meron po. Doon na papasok yung concept ng paggamit ng switch. Okay? Because switch allows us to parang pause and continue the flow of the current doon sa circuit. Okay, ano pong itsura pagka siya ay nakabukas? O di ganito, bukas eh. Okay? Pagka nakasara, o di naka-flat lang. Pero, okay, kapag siya ay nakabukas, syempre, makakonsider natin na yung ating circuit is an off circuit. Okay? Kasi syempre, kung ito'y bukas, ito si electrons dadaloy. Okay? Oops. Botol. So, wala. So, unlike kapag siya ay naka-close, naka-close. Let's say naka-close dito. Ito si electrons. Okay, close. So, tuloy-tuloy yung daloy ng electrons. So, ganun yung concept ng ating circuit. Now,
Gets na natin si circuit, so meaning magigets na natin si series at si parallel. Okay? So pagka series, ayan. Bear with the figure ha. Ayan. Ayan. Okay. Pagka series, let's say ito yung ating source. And we have here, anong tawag dito? Resistance. Kasi kumbaga, siya yung bako-bako. Siya yung nag-impede doon sa flow ng current. Let's say, let us denote is as R sub 1 and R sub 2. Aray R sub 1, R sub 2. Aray same na 20 volts. Now, ang concept, okay, ang concept ng VIR dyan kapag ka series ay, unang-una kapag ka daw voltage, sa voltage. Tandaan natin na kapag ka series siya, meaning, ito ay dinivide lang natin doon sa mga resistors niya. Ibig sabihin, yung summation pala of all the voltage nung kada resistors is equal to the source. Okay? So meaning may makukuha ka dyan na voltage drop, meron ka din makukuha na voltage drop na kapag daw pinag-plus mo yan dalawang voltage drop is equal to the source. So therefore, the formula for the total voltage is equal to V sub 1 o voltage drop ng unang resistor plus the voltage drop ng pangalawang resistor, so on and so forth. Okay? Now, paano naman kapag parallel? So, si parallel, medyo galante yan. Ano? Kasi gusto niya, kung ano yung meron siya, yun din yung meron doon sa kada resistance. So, meaning, if 20 volts ito, gusto niya 20 volts din ito at 20 volts din ito. So, meaning, the value of the voltage for parallel circuit is also equal to the source. Yun ay kung, no, kung ganito yung format. Okay? Pero let's say, kunwari, nagkaroon na dyan ng resistor ulit. Hindi na to 20 volts. Okay? Hindi na siya 20 volts. Ano na mangyayari? Okay? So, mahahati din. Ano mahahati din? So, papatak na ito ay tig 10 volts, at ito ay 20 volts. Okay? Okay. So, maiiba din kapag ka nagkaroon ng resistor dito at dito. Kasi unang-una, kung ito si current magfo-flow. So, ayan. Ayan. Flow si current dito, syempre. O dito, pagpatak niya sa node na yan, meron na siyang choice. It's either pataas ako o magtutuloy. Okay? So meaning, maiiba na yung value ng ating voltage. Kasi itong pagka naging ganito yung itsura ng ating circuit, hindi na siya malinis na parallel. Kumbaga siya ay series parallel na tinatawag natin. So therefore, kung simple lang naman yung ating circuit, the formula for the voltage is equal also to the source. Okay? Naiintindihan ba yon? Okay. Next. How about kapag ka naman sa current? Again, the current is the flow. Okay. Let's say ito ulit si electron, si current. Okay. Lalabas ako dito, magpo-flow ako dyan. Okay, okay. Okay. Let's say si current ay i-denote natin as I. IT. Okay. Dadaloy si IT dito. Okay. Dadaan ako sa bako-bako. Oops. Pagpatak ko dito, ano na yung IT? May nagbago ba? Thumbs up, thumbs down. Okay, kung nag-thumbs up, ano yung nagbago? May nagbago ba doon sa ating IT? Walang nagbago talaga totally. No, kasi kumbaga, wala namang siyang dinaan ng iba.
ito pa rin yun. IT pa rin itong magpo-flow dito sa pangalawang resistor. No, parang ako to, kunyari ako yan. No, dadaan ako dito. Oh, ako pa rin yung lumabas. Dadaan ako dito. Ako pa rin yung lumabas. No? Let's say kung yan ay pila ng bata. Oh, susun kayo, lahat kayo, O6, o pupunta dito. Oops, buha dito. O kayo pa rin yun. No? Sama-sama pa rin kayo hanggang dito. So therefore, formula for the current kapag ka-series ay also equal. Okay? So I1 is equal to I2. Okay, let's say pagka-parallel. O6 ulit. Yung buong klase nyo, mag-field trip. No, ito'y maze. Okay? Syempre, dadaan kayo dito sa part ng bako-bako. Ayan, dadaan kayo dyan. Oops, pagpatak nyo dito, may dalawa. May dalawang linya, may dalawang pathway. No, sure kayo, sama-sama kayo dito, papunta dito. Syempre, yung iba, mag-choose na daanan yung kabila, yung iba naman ay dito sa taas. Okay, so ano ibig sabihin? Ibig sabihin, magkaiba na yung current na magfo-flow dito at dito. Okay? That's why formula for I or current pagka parallel ay I sub 1 plus I sub 2 plus I sub 3 so on and so forth. Nagigets gayon? Hmm. Okay, para kumbaga kahit limot nyo ang formula, magigets nyo yan. How about resistance? Ayan. Again, yung resistance natin ay yung part na mag-i-impede siya. Okay? So, basically, kapag ka-series, ang ginagawa lang natin ay pinag-a-add lang natin yung ating resistance. Okay? Kasi kumbaga ito yung current mo, nag-flow lang siya. Flow lang siya. Dumaan lang siya dun sa bako-bako. Okay? Kaya pinag-a-add lang natin siya. R sub 1 plus R sub 2. Paano yan kapag parallel? Okay? So, we all know na ang formula ng resistance kapag parallel is equal to 1 over R sub 1 R sub t, is equal to 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2. 'Di ba? Okay? Pero paano po nangyari yan? Hindi ko gets. Paano po nangyari yung ganyang concept? Okay? Tingnan muna natin yung current. Okay? 'Di ba ang formula kapag ka-current tapos parallel, pinag-a-add lang natin siya. Ito 'yon. Okay? Kung gagamitan natin ng Ohm's law, yung ating magic triangle na VIR, okay? Kung kukunin natin si I is equal to V over R. Okay? So, pwede ko pala siyang i-rewrite, no? Pwede ko pala po siya ma-rewrite as V T over RT is equal to, let's say, V1 over R1 plus V2 over R2. Okay? Anong concept ni voltage kapag parallel? Equal siya. So, meaning, equal si V1, equal si V2, equal si VT. So, pwede ko pala ulit siya i-write as VT over R1 plus VT over R2. Ngayon, may common factor sa kanilang dalawa. Okay? Common factor dito, si VT. Inilabas ko dito. Okay? Anong matitira sa akin dito? VT
times 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2. This is VT over RT. Okay? So, VT to. Anong gagawin ko? Oh, i-simplify. So, makukuha natin yan, makakancel ito, of course, 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2. Okay? So, doon natin nakuha yung formula ng ating resistance. Okay? So, para mas madali, syempre, mahirap sa calcu yan, isi-shift solve mo na kaganyan. Cut na lang gawin natin, R sub T is equal to 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2 raised to negative 1. Mas madali. Okay? Malinaw? Nagets yung tatlo? Kaya na mag-solve ng circuits? Okay. So, kung kaya na, edi magso-solve tayo. Hmm. Mm-hmm. Ayan. Let us try this problem. Ayan. Okay. Tignan natin yung ating circuit. Okay. Classify. Ano yung circuit na yan? Series, parallel. Type S or P lang. Okay, series. Thank you. Okay. So, sabi dito sa problem, kapag daw yung circuit natin, kasi ito yung open circuit eh. Okay? Wala talaga magpo-flow na current dyan. Putol eh. Pag daw siya ay naka-close, o di close natin, close natin, nakaganyan na, closed. Ang value daw ng source natin is 30 volts. And then, for V sub 2 is 10 volts. Okay. Ngayon, ang hinahanap natin dito is yung I and then RRX. Okay. So, paano natin makukuha muna si I? Okay. Ohm's law. Ohm's law. I is equal to V over R. Okay. So, wala akong R. Wala din akong I. Okay. So, meaning, maglalaro lang tayo doon sa voltage. Okay. Where in fact, pero naman tayong mga given sa voltage. Okay. So, meaning, para makuha ko yung current na magfo-flow dito, okay, ano ang kailangan kong makuha sa part na ito? Chat box. Chat box? Ano yung kailangan kong makuha sa part na yan? Again, paano magfo-flow si current? Kailangan meron siyang ano? Kailangan meron siyang ano? Hmm. Voltage, 'di ba? So meaning, kailangan ko pa pong hanapin yung voltage drop dito sa resistor na 'yan. Okay? So hindi siya magfo-flow doon sa papunta dito hanggang makabalik siya dito kung wala doong voltage na dadaanan. Okay? Ano nga ang concept ng voltage kapag ka series? Kung ito ay 30 volts, yung ating source, anong nangyari doon sa mga voltage drop ng kada resistor? Hmm. Open na lang ng mic.
Ay siya tayo magtatawag, bahala kayo, ayaw niyo mag-volunteer. Anong nangyayari sa voltage kapagka series? Yung 30 volts ay ano? Ano nangyayari? Akala ko gets yun ang circuit. Gets yun na yung sinalve natin kanina. Ano yung nangyari sa voltage kapagka series? O, di ba kanina sabi ko sa inyo, parallel galante. Gusto niya same-same sila. O, madi-divide. Okay, mahahati. Okay, so kung mahahati siya, although it's very obvious naman kung ano ang value neto, okay? But doon tayo sa layman's way, para mas maintindihan ng lahat, ang source ko ay si V1. Sabi doon, di-divide ko siya. Okay? Kung ano yung um, voltage drop ng aking mga resistors, okay? Yung summation noon is equal sa 30 volts. So meaning, V, let's say denote natin to as VR1. VR1 plus V2. 30 volts. VR1 aray 10 volts. Okay? Ilipat natin to sa kabila. VR1 is equal to 20 volts. Okay? So meaning, magpo-flow na yung electrons natin. Okay? Kasi nakakuha tayo ng voltage drop dito na ang value ay 20 volts. Okay? So, kung meron ng voltage, kukuha natin sino? Si current. Okay? So, pag nakuha natin si current, ano? Substitute. O I is equal to, ilan yung voltage? 20 divided by, ano yung resistance doon? 5. Anong sagot natin? I is equal to 4 amperes. So, meaning, okay, ito ako, 4 amperes ako. Ayan, dadaan ako dito. Paglabas ko dito, ano ang value ko? Ano ang value ng current dito? Paglagpas ng unang resistance. Okay, 4 amperes pa din. Kasi wala naman siyang choice, kundi dumiretso. Okay? Okay. So meaning, makukuha ba natin si Rx? Thumbs up, thumbs down. Thumbs up. Okay, Ohm's law ulit. Walang katapusang Ohm's law. R is equal to VI. Okay? May voltage ka. Okay? May current ka. Ano ang value ng Rx natin? Setback. Okay. That is 2.5 ohms. O take note, baka ang inyong sinubstitute na voltage ay 20, hindi na po. Okay? Ano? Napatawa naman si Aaron. Na 20 ba ang sinubstitute mo? Okay? Kasi syempre, iba-iba na yan. Iba-iba na. Kasi diga, iba na ang value ng mga resistors natin. Okay? So, dapat 10 volts divided by the current, which is 4 amperes. Okay? Ayun, nasolve natin yung unang circuit. Okay, next example. Okay. Sorry ha sa boses kasi sobrang lamig din sa faculty. Para kaming nasa North Pole. Okay, next circuit. Say meron tayo diyang source. Ayan. Okay, hilahin natin. Ayan. Okay? So let's say ang source natin ay okay, 25 volts naman.
And then R1, ang R1 natin ay 2 ohms. And then ang R2 natin ay 4 ohms. And then ang R3 natin ay 6 ohms. Yan. And then, syempre, di ka sabi ko sa inyo, ang flow ng ating current pagka nagsosolve na ay positive to negative. Meaning, ito si I. Ari si I. Magfo-flow ako dito. Yan ay si IT. Paikot hanggang makarating ako dito. Okay? Sabi sa problem, let us find IT, RT, V1, V2, V3. Anong gagawin natin? So take note na kapag tayo nakakakita ng mga ganyang circuit, dapat ang gino-goal mo muna is you simplify. Eliminate. Ano yung nagpapagulo sa kanya? Ano nagpapagulo sa kanya? Ito. Okay? Kasi madali naman sana ang buhay kung series yan. Wala, add lang natin yan. No? Divide lang. May nakaparallel. Okay? Di series mo. Okay? Kasi ang goal natin is ma-series yan. So meaning, pagka na-series yan, andito na. Isa na yung resistance dito sa part na yan. Okay? Pagka na-series natin yan, magiging ganyan na yan. O paano? Paano sinisiris? Okay? Ano nga ulit ang formula ng resistance? Okay, yung RT. Okay? In this case, hindi siya RT because that is R2 and R3 which is parallel to each other. Pagka parallel, ano ang formula ng ating resistance? 1 over R sub 2 plus 1 over R sub 3 raised to negative 1. Tama. Okay, pakisolve. Ano ang ating R2 at R3? Kasi ito yung ating R1. Ang R1 natin ay 2 ohms. Ito na yung ating 25 volts. R2. Ano ang value ng ating R2 and R3? Okay, anong unit? 2.4 ano? Ohms po, ma'am. Okay, 2.4 ohms. Isama nyo lagi yung unit para hindi nyo nakakalimutan. Okay, 2.4 ohms. Okay, so madali na. Nakaseries na eh. Okay? So mapapasimplify pa po ba natin siya? Mapapasimplify pa. Kasi series to at itong part na yan. So, ano nga ang rule ng resistance kapag ka-series? Ano ang ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Pagka naka-series na. Okay, summation. 2.4 plus 2. That is equal to 4.4 ohms. Di ba? From dito, naging ganito na lang yung circuit. Okay? So meaning, kung ito yung aking current, magfo-flow ako dyan ay sub T. Makukuha ko ba yung IT ko? Makukuha ko ba yung IT? Makukuha ko na yung IT. Okay? Kasi, ano ang formula? I is equal to VT over RT. May VT ako. May RT ako. Ano ang aking IT?
Ano ang aking IT? Yung total na lumabas doon sa charge. Dalawang decimal point lang. Okay. 5.68. Okay. 5.68. Balikan natin yung original figure. Okay, so meaning, ito si IT, ang dala-dala ko pala ay 5, ay, ang dala-dala ko pala ay 5.68 amperes. Okay. So, si 5.68 amperes, dadaan ulit siya dito. Oops, ayan, natigil. May choice na ulit siya. Okay. It's either pupunta ako dito or pupunta ako dito. Ibig sabihin, magkaiba yung magfo-flow na current dyan. Okay, tama ba? Magkaiba ba yung magfo-flow na current dyan? Magkaiba. Pero ulit, 'di ba kanina, sinimplify natin itong part na ito. Okay? Siniris na natin yan. At ito na siya. Okay? So meaning, kung ito yung ating figure na pagbabasehan, ito si 5.68 amperes. Dumaan ako dito. Ibahin natin yung kulay. Yan. Dumaan ako dito. Okay? Anong value ko dito? Pag dumaan ako dito sa R2 at R3. Same lang Same po, pa rin ma'am. pa rin Same po. pa rin. Okay? Same pa rin. So meaning, makukuha ko yung voltage doon sa part na yoon. Okay? So, V2 is equal to V3. Bakit po equal? Kasi nga, ang voltage drop dito is equal din dito. 'Di ba? Yun ang rule ng parallel circuit, equal ang voltage. Okay? So meaning, ang formula ko is IT, IR pa din, VIR pa din, times R2 is parallel with R3. Okay, paki-solve. Ano ang ating voltage drop sa dalawang resistors? Ano nakuha niyong value? Okay, 13.63. Nakaka-follow pa ba? Nagets ba kung bakit ganyan naging formula niyan? Sure? Naiintindihan? Okay. Next circuit. Okay naman ang mag-simplify. I'll be giving you 5 minutes. Simplify lang ha, muna. Okay, let's say ito ay R1, are ay R2, are ay R3, are ay R4, are ay R5, are ay R6. Okay? And then ang ating source, let's say 25 volts naman ulit. 25 volts ulit. Then R1, let's say this is 1.6, 1.5, and then 2, RAI 6, RAI 5, RAI 3.
Unit yan ay ohms pa din. Hindi ko na lang sinulat para maano. Okay, simplify niyo muna yung ating circuit. Ano unang gagawin? Saan tayo unang magbabawas? Ano yung una nating gagalawin? Kasi na-divide siya sa unang section, pangalawang section, pangatlong section. Paano natin siya isi-simplify? Ano yung una kong gagalawin diyan? Kung kayo, anong gagawin nyo? Okay, clue. Ari muna. Ano to? Naka-series. Naka-series ito. So, kung naka-series yan, i-simplify mo. Pag na-simplify mo yan, dito na lang yung matitira. Ito at ito ay ano? Nakaparallel. Okay? I-parallel. Makukuha nyo yung pagkita ng RT. Okay? So, dapat kayo ay mayroong ilang circuit dyan? 5. Ano yung una mong circuit? 5. Isa. Tapos, maano pa yan sa 2. 3. 4. At pang-5. Okay? Mahahati mo siya sa 5. Sige, pakisolve muna, 5 minutes. Titimpla lang ako ng kape.
And hello po. Okay na po ba? O, pakisend naman kahit yung una or pangalawang circuit. May makakapag-send na ba nung unang pangalawa? O, pakisend ako sa GC. Sige. Wala mong mali. Maling sagot. Walang maling sagot. Feel ko si, ay siya, ang tatawag ako. Feel ko si, ayan. Ayun. RCR2. iPhones. Okay, let's see. Oo, let's see. Tingnan natin. Okay, pakisend pa rin ha, kahit tayo nagsosolve. Ayan. Kapag sisimplify natin, kasi nga ang goal muna natin is to simplify. No, bakit ko ka po siya bine-breakdown? Kasi syempre, kung baguhan tayo, no, or hindi tayo ganun kasanay, malilito ka talaga. Okay, kaya bine-breakdown ko sa inyo. Okay? So, simplify muna natin yung ating circuit. Okay? Itong part na to at ito, siya po ay naka-series. Okay, kung naka-series siya, ang ano nga yung formula ng resistance kapag ka-series, pinagpa-plus lang po. Okay? So meaning 3 plus 2, that is equal to 5 ohms. Okay, let's say meron na tayong panibagong ayun. Okay, let's say meron na tayong panibagong value. Okay? So ito, same pa rin, siya ay 1.6, are ay 6, are ay 5, and then ito, part na to ay, okay, saan na yun? Kulang pa pala ng isa. Ayan. Ito ay 5, and then itong part na to ay 1.5, and then ito, at ito ay pinag-isa na natin, so, siya ay 5 ohms. O, ganyan na yung itsura ng panibagong circuit. Now, we can notice that R4 and yung ating R5 and R6, which is, denote natin siya sa panibagong name. Kasi ang haba kapag ka R5 is in series with R6. So, gawin na natin siyang R sub A. Okay? Nakaparallel po siya sa isa't isa. Okay? So, meaning, kung parallel po ulit siya sa isa't isa, gagamitin natin formula doon is yung 1 over R sub A plus 1 over R sub 4 raised to negative 1. Okay? Ano yung nakuha nating sagot doon? Chat box. Okay, 2.5 ohms. So meaning, ito si 2.5 ohms because ito ay equal lang dito. Okay? So let us denote this as R sub B. Ito ay 1.6, are ay 1.5. Ito ay 6 ohms, are ay yung source na 25 volts. Okay? Oh, series ulit. Aring 1.5 at 2.5. Okay, 4 ohms. Okay, drawing ulit natin yung circuit para hindi kayo malito. Naging ganyan na lang. Are ay 1.6. O, are ay 6. Are ay 4.
Ano yung source mo? O, para na ulit yung 6 and 4. So, anong gagawin natin? Okay, that is equal to 2.4 ohms. Aray ay 1.6. Aray 24 volts. 25 volts. Let us denote this as R sub C para hindi tayo malito. And then, as you can see, dun sa pinaka-final circuit, masosolve natin yung RT. Okay? Yung ating R sub T or the total resistance. Okay? So, kapag gumawa tayo ng circuit, simplify ulit natin siya. Your RT is now 4 ohms. And then, this is your source. This is 25 volts. Okay. Ano po ba ang hinahanap doon sa problem? Ano po ba talaga yung nawawala? So, sabi sa problem, ang hahanapin mo is yung current dito. Okay? Ang hahanapin mo is yung current at 5 and 6. Okay? So, paano? 'Di ba ang flow natin is clockwise pagka conventional. Okay? So, meron kang IT dito. Hindi mo alam kung ano yung IT dyan. Okay? But para makuha mo yung IT dyan, anong ginawa natin? Sinimplify natin yung buong circuit, which is naging ganito na. So, meaning, ito yon. Ito yung IT. O, saan pa magpo-flow yung IT natin? Dito. Kasi IT ito, dito, 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 at dito. Dito lang sa unang page. Kumaga sa unang box. So, masasolve ba natin si IT? Masasolve natin. Because the formula is VT over RT. 25 divided by 4. That is equal to 6.25. Okay. So, meaning, this is 6.25 amperes. So, meaning, ang dala-dala pala na current na lumabas dito sa positive side is 6.25. So, meaning, dadaan si 6.25 dito, tapos babako-bako siya ulit, tapos dito, okay. So, natigil ulit sa node na to. Meaning, si 6.25 ay mahahati ulit. But hindi mo alam kung ano ang hati niya. So, pwede dito at dito. So, syempre, dito, may choice ka ulit. Dito or dito. Okay? So, ano gagawin natin? Let us try muna hanapin o intindihin kung saang current o paano makukuha natin yung current dito sa side na to. Okay? 'Di ba Ohm's law? O Ohm's law. V I R. Gusto ko makuha dito si I. Okay? So meaning kailangan may voltage ako at may resistance ako. Okay? May resistance ako dyan. Dito. Diba? That is R5 and R6. But I do not have the voltage. Wala ko ng voltage dito. Okay? Nakukuha ko yung voltage dyan. Saan? Saan ko kukunin yung voltage dito? Okay. So, let's find yung voltage drop muna sa part na ito.
Okay? Ito. Wala rin yung voltage drop. Now, ano ang voltage drop dito sa part na ito? Masosolve ba natin? Masosolve natin. Okay. So, V, let's say, denote natin siya as RC. Bakit po RC? Kasi ito at ito ay ito. Okay, ibig sabihin, kung ito yung ating figure, nakuha natin itong part na ito at part na ito na naka-series. Okay? Oh. Okay. So, VRC, this is equal to, ano yung current na nag-flow? 6.25 times the resistance, 2.4 ohms. Okay? So, 6.25 times 2.4, that is equal to 15. Okay? So, VRC is now 15 volts. Ayan. So, dito, pala, so, ang value pala ng voltage drop ko dito at dito ay tig 15. O, ganon. Next. May voltage drop na ako dyan. Dito. Makukuha ko na ba yung current na nag-flow dito? Makukuha ko na. Kasi, di ba ito yung current ko na 6 amperes? Ano? Ariyon, yung lumabas dun sa positive. Take note na pag siya'y lumagpas dito or dito, iba na yung value ng current niya. So, meaning may panibago tayong current. Okay? Which is, we will denote it as IRC. Okay? So, IRC is equal to, ano nga yun? Voltage over resistance. Okay? Ano ang voltage drop ko dito? 15. Ano yung resistance ko dito na dinaanan? 4. Okay? So, 15 divided by 4. Ay dapat ay isinama doon sa mismo general 3.75 Okay. amperes po. 3.75. So, meaning pala, ma'am, mula 6 amperes, nag-down ako ng 3.75 amperes. Okay? So, 3.75 amperes. O, take note, wala pa tayo dun sa isa. Okay. Ayan. Sige pa, O, ano sunod na gagawin? okay po. Okay? So, tingnan natin to. Ang nag-flow daw po dito, okay? Ang nag-flow daw po dito is yung current na IRC. No? Tama. Alin na yun? Ang dumaan pala daw dito ay 3.75 amperes. So, meaning, natin, yung susunod na current, kailangan meron tayong makuhang voltage ulit. So, kailangan ko pala po na hanapin yung voltage drop dito. Okay? So, meaning, magkakaroon pa ako ng voltage drop at R sub B. O, formula ulit, VIR. Ano ang current na pumasok doon? That is 3.75 amperes. Times. Ano? Yung resistance na dinaanan ng 3.75. Shut box. Ano yung resistance na dinaanan niya? Samantalang doon sa Tagaytay, kumain na lang kami ng
Anong value nito? Kaya nga, wala mo lang ang turon. Kaya malang imig na punta ni Ellen dito at as mega imig. Okay, 2.5. Because of the mutation. Pure. Kaya nga na. Kaya 5 times 3.75. That is 9.375. because that will be your allegation. Ibig sabihin, the voltage drop dito at R sub B is 9.38 volts. Okay? O, next. Okay. Andito na tayo ha. Andito na tayo. Okay? As you can see, ito, yung voltage drop dito sa 9.38 volts ay, saan siya nanggaling? Dito. Diga? Aring part na to ay yung pinarallel natin. Tama? Ang voltage drop nito at nito? Kasi 'di ba kapag ka daw voltage ng parallel, ano ang value? The same. Isa lang 'to, isa lang 'yan at ito. So meaning kung ang voltage drop dito, yun din ang voltage drop dito. Okay, so meaning at 5 or yung ating R sub A, ang voltage drop ko daw diyan is 9.38 volts. Okay? O, tingnan ulit natin. Yung R sub A natin na 5 ohms, di ba? Ito yun. Pinag-isa lang natin. Tiniris lang natin. So, meaning, makukuha ko na yung ating IT. Kasi ito yun eh. Dito na siya magpo-flow eh. Okay? O, paano ko kukunin? Okay? So, meaning, yung I, kaburahin lang natin to onte. Yung I na missing, yung nawawala, is equal to V over R. Voltage drop nung dinaanan ng current na yon, that is 9.38 divided by the resistance. Okay? Resistance natin, so instead na gamitin pa natin ito, pinag-isa na natin, that is 5. 9.38 divided by 5. That is equal to 1.876. So meaning, yung I na nawawala, so from 3.75, tama ba? Na current, ano yung una nating current na nakuha? Ayan. So from 3.75, naging 1.88 na lang siya. Nakuha po. Okay. Last problem. Kasi hindi nyo magigets. O, di ba? Let's say wala tayong ginawang exercise. Proceed tayo agad dito. So, nakalagay dyan. Okay? O, parang walang sense. O, kasi this is merely formula based. Kapag ka-discuss ko to sa inyo, hindi nyo naiintindihan yung concept. But ngayon, kung titignan nyo, mas naiintindihan nyo. Kasi, saan to galing? Magtitignan mo, hindi mo alam kung saan to galing. Oh, ito ay pinarallel. Pagka parallel, mapuputol dito. Ito na lang yon. Pinarallel ko ulit. Ito na yon, total RT. Same with this one. Ayan. Same with this one. O, bakit naging ganito? Ano ang flow ng current kapag ganito? Conventional. So, clockwise. Pag tinanong, ano ang flow ng electrons? Pabaliktad. Counterclockwise. Okay? O, saan to galing? Siniris mo. Yaan. Pinag-plus mo lahat. Kaya ito na lang ang natira.
Okay. So, going back doon sa ating sample problem. O, last na to. Ayan, madali lang ito. Magigets nyo yan. Mhm. Okay, ito ulit yung ating I. So, pag ganito ulit ang flow niya. Okay? So, meron tayong voltage dito sa part na to. Igbahin ko nga kulay. V2. At dito, V3. Para ay V1. Okay? And then, ang source natin is 31 volts. Ito ay 4 ohms, 2, 3, 6, 2, and then 3. Okay? Find. Find V1, V2, V3, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Saan po galing? Yan. Syempre, ano to? Ano yung papasok na current dito mula source? Mula source I1. Tama. I1 yan. Syempre, dito may choice na naman ako. Pwedeng dito, dito, o dito. Di syempre, yung magfo-flow dito, I2. Dito, I3. Dito, I4. May lalabas doon. Ito yung galing doon sa nakaparallel. May choice na ulit ako. So, mula I4, ito ay I5. So, dito, sa kabila, I6. Okay? Nawawala yun. Gagawin natin. Kukunin nyo lagi dyan yung I sub t. Kailangan mo munang makuha lahat nung total na lumabas. Simplify the circuit. Paano natin isi-simplify? Alisin mo yung nagpapagulo. Ang nagpapagulo dyan ay yung mga nakaparallel. Di ba madali sana kung ito i-series mo para series na lang silang tatlo. Di ba? Okay? So, i-series mo muna natin. Ano ang value nito? Denote natin yan as R sub A. Chat box. Ano ang value nito? Part na yan. I-series mo yan. That is your R sub B. Okay? Pakitype sa chat box. Ito yung RA ko. Ito yung aking RB. Ito yung aking, let's say, R1. Ari yung aking 4 ohms. Ano ang value ng ating RA ng inyong pinarallel? Ng inyong siniris na? Okay, 1.2 ohms. Anong inyong RB? Anong inyong RB? Ano inyong RB? Okay, 1 ohms. Okay, so mas madali na tignan. Ano makukuha natin sunod dito? Class. Anong sunod nating makukuha dito?
Okay. Ano yung 6.2? Ano ang tawag doon? Okay, the total resistance. Okay, kasi mas madali na, naka-series na yan. So, add mo na lang sila. Okay? Your RT is now 6.2 ohms. Next. Ano yung sunod nating makukuha dito? The total current na lumabas galing source. Okay? Formula ulit. IT is equal to what? VT over RT. Tama ba? Pakisolve. Anong total current na lumabas? Okay. 5 amperes. Okay? So, meaning, nakuha na natin dito yung RT. That is 5 amperes. So, X na. Sunod. Hanapin naman natin yung I1. Bakit ko po nasabi na I1 agad yung mahahanap ko? Okay? Kasi 'di ba, ito current na lumabas galing source. Saan siya dumaan? Dito sa mismong ano. Ito 'di ba? Nadadaanan niya yung una agad na resistor. Okay? May value ba yung resistor na yon? Meron po. Siya po ay 4 ohms. Okay. But kung titignan natin, okay, na-sinimplify naman natin yan. Okay? Sinimplify natin yan papunta dito. Ano yung una nating ano yung makukuha nating I1? I1 is equal to anong formula? Ano yung pinakuha ko sa inyo kanina? Parang nakuha na natin yun. Alin pala, nakuha na pala natin. Ang RT natin, okay, ito pala nga ay 5 amperes. Okay? Ang RT, so X na din pala to. Ayan, nalito ako. Nakuha na nga pala natin yan. Ayan. Okay? O next, sunod sa I1. Alam na natin na ang dumaan dito ay 5 amperes. Okay? So, si 5 amperes mai-split into 3. So, dito, dito, or dito. Ngayon, ano ang formula? Ohms law pa din. Okay? Ohms law pa din. So, V over R. Meron akong resistance. Meron akong R. But I do not have yet the voltage. So, meaning, ay, kailangan ko pala munang kunin. Kailangan ko pala munang kunin si voltage. O formula ng voltage, IR. So, V is equal to I sub 1 times R sub 1. O, ano yung nag-flow na current? 5 amperes. Question, Ano yung first resistor? Hindi ko mali. 4 ohms. Sige nga, Cave. Okay? So, meaning, in order na makuha mo muna, bago natin makuha yung voltage drop number 2, okay? Kailangan makapag-establish din muna tayo ng total voltage drop doon sa ating unang resistor. Kasi ang nakuha lang naman natin doon is the current itself, hindi yung voltage. Hindi mo pwedeng sabihin na yung V1 mo is 31 volts. Kasi diga, ang ating circuit ay series parallel. So meaning, magkakaiba ang voltage ng kada resistor. So, kinuha na natin yung V1. So, V1 will now become 20 volts. So, meaning dito, ang voltage drop dito ay 20 volts. Okay?
Next, may V1 na. Ano yung sunod nating makukuha? Pwede tayong makakuha ng V2. Okay? Pwede tayong makakuha ng V2. Okay? Paano po tayo makakakuha ng V2? Dito, sa part na to. Kung mapapansin nyo nga, nag-split siya. Pero anong essence? Bakit ko sa inyo pa pina-simplify ang circuit kung dadaanan ulit naman natin ito? So meaning, hindi na tayo dito magre-refer. Sinimplify na natin eh. O di dito na tayo titingin. Sa RB. Kasi, tama ba? Ito at ito ay equal. Tama ba? At ito ay equal. Okay. So meaning po, kung titignan natin yung panibagong circuit. Tingnan natin yung panibagong circuit. Ito yung 5 amperes. Si 5 amperes dumaan ulit dito. Dadaan siya. Ano ang dadaang current dito sa RB? Doon sa unang parallel. Ano yung dadaan? Na current dito. Anong value? Again. Ano? Again. Pare ang source. Diba, sinimplify na natin yan. Ayan, let's say yun siya ng source. Ari yung sinasabi natin na 31 volts. Ari yung current lumabas doon sa 31 volts. Na-solve natin si current, di ba? Ito ay 5.68 volts. Amperes. Ano ang value ng unang resistor? 4 ohms. Ano ang value nito? 1 ohms. Ano ang value ng kabila? 1.2 ohms. Okay? Saan to galing? Doon sa tatlong nakaparallel. Saan to galing? Doon sa dalawang nakaparallel. Okay? Dumaan si 5.68 dito. Hindi siya makakadaan dito sa kabila kung wala siyang voltage. Kaya kinuha natin yung voltage dito. Kasi sabi ko sa inyo, electricity cannot push through. Okay? Without the current. But current cannot move or cannot flow without voltage. Kasi ano magpupush sa kanya? Kaya kinuha natin dito yung V1 or yung voltage drop. Nakuha ba natin? Nakuha natin. Ito yung 20 volts. 5.68 dumaan ulit. So dumaan siya dito. Paglabas niya, ano ang value niya? Sige, ulit. Pakatanda ko icebreaker, content, and subject to 300. Instructional materials is 9. Okay, 5.68 pa din. Kasi wala siyang dadaanan dyan. Dire-diretso lang siya. Wala siyang choice. Diba? So meaning, yung dadaan dito is 5.68 pa din. Okay. Makakadaan ba yan? 5.68 na yan dito? Hindi. Kasi wala na namang voltage. Okay? So, di ba dito sa unang figure? Okay? So, kailangan kong mahanap yung voltage niya ang nakaparallel na yan. Di ba nga? Ito
at ito ay equal. Okay? So meaning, kung gagamit ako ng formula for the voltage that is IR, so V is equal to I sub 1 times R sub B. Ano yung R sub B? Ito yun. Bakit R sub B? Kasi nga, binreakdown na natin. Na-breakdown na, kumbaga. Okay? So, I sub 1 is now 5.68 times R sub B. Okay. Do you have questions? Ano ang ating R sub B? Saan galing yung 5.68? Ano lang, siguro ang comment ko lang pala. Ano ba talagang sagot? 5 amperes o 5.68? Ayun, 5. 5 pala. Pero other than that, Mm. everything is fine. Ayan. O, 5 daw. Mapalay with that. Aray 5 amperes, aray 5 amperes. O, 5 amperes. R sub B is 1 ohms. Okay? So, the voltage drop dito is 5 volts. So, meaning, from 20 volts down to 5 volts. Okay? Which is nagme-make sense. Okay? While waiting, Next. share your screen. Paano naman dito? Ang nakapasa, ang perfect wala. Okay. Yung naka-99 wala. So, dito, Starbucks, no? ano ba yung voltage drop dito sa V3? Ang positive 16. Ano yung pumasok na current dito? Ano yung papasok na current dito? And then 5 amperes pa din. Okay. So, para makalagpas siya dito at makabalik sa source, kailangan may voltage drop ka ulit. Okay. So, formula ulit. V3 is I1 times RC or RA. So, 5 times 1.2. Later, after this, after all of this, That is 6 volts. Okay? So, the voltage drop sa part na ito ay 6 volts. Wherein na nagme-make sense. Kasi 20 plus 5 plus 6 is 31 volts. Okay? After that, ano yung sunod yung makukuha? Balikan nyo to. Meron ng V2, may V3. Okay? Makukuha nyo na yung mga current na nag-flow. Okay? Kasi kaya kinuha natin yung lahat ng voltage ay para makuha yung current. So meaning, dito, sa figure na to, ayan, makukuha natin yung I2. Ano nga ang formula ng current? Okay, formula ng current, I2 is equal to V2 over R2. I3 is equal to V2 over R3. I4 is equal to V2 ulit over R4. Bakit V2 ulit? Ito yun, no? Nakaparallel sila. Ang voltage drop nila is the same. Pakisolve. Ng I2 hanggang I6. Again, ang source natin is 31 volts. Are ay 3 ohms ha. Are 3 ohms yan.
Copy niya bukas. Chat box, makukuha niyo yung I2. Anong value? Paki-type. I2 is equal to, okay, 2.5. How about I3? I3 is, okay, 1.67. I4 is what? Okay, 0.83. How about I5 and I6? I5 is equal to 3. And then I6 is equal to 2. Okay. Sinong hindi nakagets nung ginagawa? Okay. Gawa na ang inyong midterms ha, pirmado na ulit. Next week. Wait lang. Sir Selwyn. Sir. Ano nga ang scope ng midterms? Buong electricity lang. Yung mga Kirchhoffs kasama na. Kasama na? Okay. Ayan. So, scope for electricity, for the midterms is electricity. So, next week natin i-discuss yon. Buong electricity. Okay? But i-discuss natin yung Kirchhoff's law, tsaka yung KCL. Kasi, kasama siya. Isasama na sa midterm. Kasi masyadong maikli pagka yun lang yung isasama. Okay, so ganun pa din. Ang problem solving pa din at saka multiple choice. Anyway, may tanong po ba regarding discussion? Siguro yung iba yung manalilito. So, probably baka bukas mag-alat pa tayo ng siguro kahit 2 problems pa. And then after that, let us proceed with the new topic. Kasi kailangan natin umusad. Kuha po. Again, your recitation is only valid kung kayo ay naka-open cam maghapon all throughout the meeting. Okay? Ayun lang. Are there any concerns or clarifications regarding the discussion?